Ano daw yon yung ihi niya. For us, luxury and wealth is defined as having a happy and contented life. And for us not having a debt at all, walang utang kumbaga, sobrang meron. Hi everyone! Welcome to Zayda's Mama and Dada's YouTube channel. So today is the 13th of June and currently it's 28 degrees Celsius. So sa ngayon, kaming dalawa lang ni Zayda dito sa bahay. Ayun siya, kung nakikita niyo siya dun sa likod. Nag-take siya ng nap. So ano na ngayon? Past 2 p.m. So, ganito yung buhay ko dito bilang stay-at-home mom na jobless dito sa Amerika pagka si Zayda ay nag-take ng nap. So, normally, ang ginagawa ko, ito na yung time ko para makapag-relax. Nanonood ako ng mga YouTube videos. Tapos, pag meron akong video na kailangan i-edit, yun, nag-i-edit na ako ng video, then ina-upload ko. Ginagawa ko siyang pre-uploaded video. Siniset ko lang yung time and date kung kailan ko siya ipapublish. But for now, wala akong video na kailangang i-edit kasi mga na-upload ko na yon. So for now, until the 24th of June, meron akong mga pre-uploaded videos. So ito, kaya nag-film ako ngayon. So inaantay ko lang si Love na tumawag kasi tatawag siya. Kagabi siya umalis para bumalik sa work. So sa labas, medyo makulimlim pero paiba-iba siya eh. Minsan, biglang sisikat yung araw, tapos biglang kukulimlim. Pero mainit siya kasi 28 degrees Celsius. So, ayun, basically, i-share ko lang sa inyo kung ano ba yung ginagawa ko dito pagka wala si Love dito sa bahay. So, ayun, samahan nyo kami. Nandito ako ngayon sa couch. Andyan si Zayda sa harapan ko. Ayan, tumatawag na si Love. Yan, tumatawag na siya. So, magkakaroon lang kami ng aming LDR, video call time. Tapos, itong video na to, mapapublish ko pa siya ng 27th of June. Kasi, sa ngayon, ang ginagawa ko na is not every other day yung pag-publish, every 2 days. Para hindi ako maubusan ng mga videos. Pero, sooner or later, babalik din siya sa every other day and maybe soon, maging everyday. So, ayun, mag-uusap lang muna kami ni Love. See you later. So, ayan si Love. Love, say hello. Ay, they won't hear you because I'm wearing my headset. Naka-headset ako, hindi niyo siya maririnig. Just say hi. Love. Wave. Ano daw yon yung ihi niya. Love, show them again your pee. So, tapos na kami mag-usap ni Love. Ayan si Zayda. Tulog pa din siya. Pero ngayon, na ano na siya, more than 1 year old na siya. Ano na siya ngayon? Mag-14 months sa 21st. Yung nap niya, umiiksi na. Parang minsan 30 minutes lang, 1 hour, 1.5. Tapos yun, gising na siya buong umaga. Kaya, yung aking me time ay maiksi na din. Ayan ang status sa labas. Ganyan siya kainit. Nasabi ko na diba, 28 degrees Celsius. So, mainit talaga siya. Tapos punta tayo dito sa aming empty room. Ayan, napakagulo niya. Nandito yung walker ni Zayda. So, minove namin itong rubber mat na ito. So, minove namin kasi kung napanood niyo yung aming grocery shopping video, di ba, nagtingin kami ng mga bed kasi lalagyan na namin ng bed itong room na to para kay Zayda. Pero most probably, kasama ko pa rin siya pag matutulog.
So, pakita ko sa inyo yung isang room. Napakita ko na to before sa mga ibang video. So, ayan, magulo ang aming kwarto. Ayan yung crib ni Zira. Tapos, itong bed namin. So, yung binili naming bed doon, nag-order lang si Love sa Amazon. So, parang nasa $250, almost $300. Pero ito kasing bed na to, medyo mahal niya ito nabili, $2,500 yan. So, ayan. Hindi kami bibili ng ganyan kamahal ulit kasi, di ba? Out of budget na siya. So, habang si Zira ay natutulog, meron ako mga nabasang comment dun sa aming mga videos. Ay, nagising na siya. Wait lang. So, ayan, si Zira, nagising na siya. Di ba sabi ko sa inyo, ang bilis na ng kanyang mga nap ngayon. Yung nap niya ngayon is less than 1 hour. Nagising na siya agad. Baby, say hello to the vlog. Over there. Say hi. So, going back dun sa sinasabi ko kanina, tinatakpan ko yung statement sa shirt ko kasi baka may mga ma-offend. Kay love to na shirt eh. Pinood ko lang. So, meron ako mga nabasa na comment sa ibang mga video namin. Sabi nila, I love your family because you are living a simple life. And it's very rare nowadays for young couples to choose to live a simple life. And sobrang na-appreciate namin yun. And siguro some of you are wondering, bakit namin pinili mabuhay ng simple dito sa United States? Kasi 'di ba, sa time ng mga social media, Facebook, Instagram, mga ganyan, talagang parang lahat ng mga tao gusto nila maganda yung mga pinapakita nila sa internet, like they are living a luxurious life. They have like a big house, merong magagarang sasakyan. Pero kasi kami, we chose to live like this, a simple life here in the United States. It's because this is what we prefer and this is what makes us happy. Kasi kung tatanungin nyo kami, super kontento kami sa buhay namin dito sa US. Although, alam naman ninyo na wala kaming sariling bahay, nagre-rent kami dito. Yung place na lagi namin pinupuntahan, baka kasi balito kayo, hindi sa amin yun. Yun is sa aking mga in-laws. So, andun lang kami pagka day off ng aking husband kasi andun yung kanyang karamihan ng mga plants niya, lalo na yung mga bambus niya. So, for us kasi, yung definition ng word na wealth and luxury is iba siya dun sa definition ng nakakarami. For us, luxury and wealth is defined as having a happy and contented life. And for us not having a debt at all, walang utang, kumbaga, sobrang meron kaming peace of mind. Kumbaga, hindi namin iniisip kung ano bang mga babayaran namin. I mean, babayaran lang namin, of course, yung aming mga monthly bill, like yung rent, and then electricity, water bill, ganyan, phone bill, internet. Other than that, kung utang ang pag-uusapan, wala kaming utang kasi wala kaming mortgage, wala ring car loan or binabayaran na car si Love kasi yung car niya is ano na yon, bayad na yon. Yung motorcycle niya is bayad na rin yun. So sa amin, mas prefer namin na kung meron kaming bibilhin, lahat in cash. And we don't want to buy something na kailangan pa namin umutang before namin siya makuha. Like say for example, sa bahay. And again, this is just for, this only applies for ourselves. Hindi namin kinikriticize yung mga tao na pinili na magkaroon ng utang para makuha yung gusto nila. Kasi diba, we have different preferences and we have
different beliefs and opinions in life. So, di ba kung saan kayo masaya, then just do it as long as wala kayong inaargabyadong ibang tao. Pero sa amin, we want to live within our means. Kumbaga, ayaw namin na magkaroon ng isang bagay na hindi namin maiko-consider talagang sa amin kasi inutang siya. So, kung bibili kami ng bahay, we want to make sure na in cash siya. And which is a little bit, difficult if we are going to do it here in the United States. Kasi diba, napakamahal naman ng bahay dito. So, ang aming plan is to buy a house in the Philippines. Kasi pag sa Philippines, diba, yung magiging ipon namin dito, malaki yung chance talaga na makakabili kami doon ng bahay in cash. And hindi namin kailangang umutang or mag-loan sa bangko. Tapos, kung mapapansin nyo, meron akong mga vlogs na nagtitingin kami ng mga sasakyan para sa akin na second hand. Kasi nga, like what I have mentioned, ayaw namin as much as possible umutang. So, mas prefer namin na bumili ng second hand kasi babayaran namin in cash. So, ayun. Kaya, we decided to live a very simple life here kasi nga, we just want to live within our means. And, hindi namin sinasabi na masamang umutang. Nasa sa inyo yun. Pero sa amin, as a couple, mas prefer namin yung debt-free. And, hindi rin naman masama na magkaroon ka ng simple life dito. Wala man kaming yung mga luxurious items na kinukonsider ng karamihan na wealth. It's okay as long as we are happy and contented with whatever we have here in the United States. So sa amin, as long as wala kaming sakit, maayos yung aming kalusugan, and ang mental health namin is okay, we are considering it as a wealth and luxury. So we have different kinds of definitions about it. And again, we just have to respect whatever your beliefs and your definitions about wealth and luxury life is. So, ayun. And dun po sa mga tao na nagugustuhan yung aming family because nga pinili namin mabuhay ng simple dito sa Amerika. Maraming salamat po. Kasi 'di ba, sa panahon ngayon parang lahat dapat anong tawag dito, dahil sa panahon ng mga social media ganyan, nagtatagisan na ng kung ano bang meron ka. So sa amin, importante kasi sa amin yung peace of mind. And kung si baby na niya yung aking mic. Do you like this? Do you like the mic? Mama's talking to the camera. Talk to the camera. Oh no, gusto niya kunin yung mic ko. So yun, sa amin ang gusto namin is peace of mind. Mas importante yun sa amin kaysa may iniisip kaming utang na kailangan bayaran. Ay, sinasabunutan ako ng aking baby. Baby! Ano ba yan? Why are you pulling Mama's hair? It's Mama not paying attention to you. So yan ang mahirap, di ba? Pag hindi ka talaga nagpipay attention sa baby mo at gumagawa ka ng ibang bagay. So, ayun po. That's our main reason why we are choosing to live a simple life here in the United States. And, diba, sa mga, kita niyo yata yung statement sa aking shirt. What? Tell them what you want. Baby, can you please remove your pinky? Say hi. Go. Say hi. Put it in your mouth. Hi. So, ayan na si Zara.
Naglalaro na siya. Hi, baby! Hi, baby! Baby, be careful! Dali, tayo ikaw. Stand up. Be careful. Zira, look at mama. Say hi. Hi. Yan, pinaglaruan niya na yung aking monopod. Ito lang ang ko dito kay Zeta, problema. Ayaw niya nang tanggalin yung kanyang binky. Sanay na kasi talaga siya. Tinatry namin na i-practice na siyang wag mag-binky since magpa 14 months old na nga siya. Pero medyo mahirap eh. Pero hopefully is masanay naman na din siya na or mabawasan man lang yung paggamit niya ng kanyang pacifier. Pero pagka busy siya, halimbawa naglalaro or nanonood kay Miss Rachel, ayan, nakakalimutan niya na minsan mag-binky. This will be your room very soon, baby. So, yung order na i-place ni Love sa Amazon, hindi ko alam kung kailan darating. Anytime soon. Pero dun siya i-deliver sa bahay ng kanyang parents. Tapos kukunin na lang namin. So, i-assemble niya yun pagkabalik niya from work. Hi! Say hi to the baby. Baby, stop wearing your binky. Come on. Mom's gonna take it. Mama will take your binky. Come on, let's say goodbye to the vlog. Let's say goodbye to the vlog. Ano ba ito? Say goodbye to the vlog. So, ayan lang for today's video, guys. It's, 4 PM na. So, prepare na din ako ng kakain namin ni Zeta. Tapos yung aking, laundry. Matatapos na yun sa dryer. So, magtutupi na ako. And then yun, kakain na din kami ng dinner. Again, maraming salamat po sa mga sumusuporta sa aming video, sa mga nagsasubscribe. And lalong na po sa mga hindi nag-skip ng ads kasi yun po yung way talaga para maka-earn dito sa YouTube. Thank you very much. It really means a lot to us. And sa lahat ng nakaka-appreciate ng aming mga video. So, hindi po ako magsasawa na magpasalamat sa inyo. And sana rin po hindi po kayo magsawa na manood ng aming video at supportahan ng aming YouTube channel. And although hindi po ako may mga nag-request kasi na mag-video daw ako or mag-vlog daw ako dito sa loob ng bahay. Ito na. Pero kung yung gusto niya talaga is yung parang a day in a life, hindi ko pa siya muna gustong gawin kasi nga, I think nag-respond ako sa isang comment kay Miss Pina Amore, kung tama ako ng pagkakaalala. Thank you po sa pag-suggest ninyo ng kung anong video ang gusto nyo makita. And yun, nag-respond naman ako sa kanya na sabi ko, for now, hindi ko muna siya gustong gawin kasi tinry ko na yun before and na-stress ako. Kasi mo yun, inaalagaan ko si Zeta, tapos may gagawin akong gawaing bahay, tapos iisipin ko pa yung camera. And ayokong maging burden sa akin ang YouTube. Gusto ko, na-enjoy ko lang siya. And gusto ko, whenever I post video, yun yung nag-enjoy ako, masaya akong gawin, and hindi ako na-stress or na-pressure. Pero soon, di ba, pagka siguro si Zeta is medyo malaki na, hindi na siya ganun ka-dependent sa akin. Yun. Pero sa ngayon, hopefully po is ma-enjoy nyo pa rin kung ano ba yung mga pinopost ko na video. So, again po, maraming salamat sa inyo and please don't skip the ads. So, see you again on our next vlog. Thank you again for your support. Bye-bye. Baby, say bye-bye. Zira, say bye-bye. Bye-bye.